ito update po ng ginagawang kwarto na aking mga anak. So, at sa tagal na panahon na hindi nila ito nagagamit, ito ay bodega namin. Kung makita niyo po itong itsura nito ay parang bodega talaga siya. Isang kwarto lang nagagamit namin, which is yun. So, naisip namin, ito yung paggawa na. So, nasa kasilya na po sila. Grinder muna nila lahat ng mga rivets. Nandito na siya sa pagbabasilya, pati na mga cabinet. So, sabi ko dun sa gumagawa po, para ma-maximize yung higaan, ay lagyan na rin po ng cabinet dito sa baba. Yan. Kasi ang dami pong damit ng aking anak. Ayun, since itong second room ay talagang napagitnaan ng dalawang kwarto, wala po siyang way na magkaroon siya ng aircon dahil ang katabi po namin ay mga kapitbahay na po. Naisip namin ay magawan siya ng exhaust. Nandito yung switch na exhaust na sa kanya. Yung aircon ay nasa loob ng kwarto namin. Ito. Pinalitan na nga po pala namin ng horsepower yung aming aircon. Dati po ay 0.5 lang. Ngayon ay naging 1 horsepower na siya. So, ang gagawin po, sabi ng po ng gumagawa sa amin ay palamigin daw muna yung kwarto. Tapos, bago buksan ng aking anak yung exhaust sa kabila. So, syempre, hindi nalalabas ang lamig niyan dahil nakasarado na ang mga pinto. So, ito naman. So, pag akit po ng hagdanan, dati wala ito. Pinagawa na po namin ng aparador para yung mga aming mga gamit na extra ay dyan namin mailagay ma-maximize. So, pasok tayo sa loob. Yan. Sorry, magulo ang aming kwarto dahil lagi kami nag-evacuate ng gamit. Kung saan, pag doon ginagawa sa kabila, lilipat naman namin yung gamit niya. Ayan, nilagyan ko po siya, ninorderan ko po siya ng PVC sliding. At ito ay pipinturahan pa po ni La Kuya. Hindi, wala pa po sila dito. Andyan ang mga gamit namin, mga kung ano-ano, dyan ko ilalagay para hindi masikip ang kwarto ng mga bata. So kasi, kaya ito yung naisip ko dahil ang kama po namin ay nandito. At ito yung pagagawan ko pa po. Bed frame. Palabas na tayo. Pati nga pala ang ilaw, syempre diba? Dahil nandito na rin naman ang electrician, pinabago ka na. So may pindutan ng ilaw na. Ilaw na may dim, may super light. So, meron naman yan, super dim. At ito ang kwarto ng aking anak. So, na panganay, si Christine. Dito namin nilagay ang lumang aircon. So, after ng aking anak na sa kabilang kwarto ng mga silihan, ito naman sa kanya. So, pa isa-isa lang, diba? Hindi pa masilyado yan. So, ayun yung unang ginawa. Tinanggal mo na yung kisame dahil nga talaga yung nababasa na yun ng ulan, napapasokan ng ulan. Ganyan kagulo ang aming bahay. So, ayun, nalagyan na ng hydroflex sa taas. At kalat-kalat pa. Yan palang mga gamit na yan ay di-declutter ko na para makaluwag-luwag na po sa amin. So, ito naman sila sa likod ay pina-waterproof po namin yung dingding at nagpaalam po kami sa kapitbahay na sasapinan po namin ang bubong nila at the same time pagkatapos ay wawalisin po namin. At babalikan ko nga po sila pagkatapos ng lahat para makita niya po ang itsura ng kanyang bubong na ito'y malinis at binulkasil na din po pala yan Nila Kuya. Yung bubong na yan, ayan, pinicturean namin na malinis na kasi yan napapakita namin sa kanila. Winalisan po yan nila Kuya din. yung aso ko na bintana dito. So dito, binutasan na nila kasi yung dingding kasi dyan nila lalagay yung aircon. Tapos si Kuya doon na nasa labas, waterproof niya po yung paligid ng kwarto kasi tag-ulan mahirap na pasukan na naman ng tubig. At nilagyan niya rin na po ng canopy. Salamat po Kuya sa paggawa po ng mga aparador namin. At ayan, ang electrical, si Kuya Joel, nagkakabit na rin po sila para sa mga ceiling at lamp. So ayun lang po, update ko po kayo sa pagkatapos po ng kanilang gawa. Thank you for watching.